naloloko yung hangin. Kaya nang kailangan kong kumamit sa puno. Madadala ako. Uy. Ano ba yan? Ang hirap magmanipis ang katawan. Another 20 minutes of walking tayo to train station, guys. Punta ako ngayon sa Blacktown na naman. Blacktown ulit. Oo, magkikita kami ni Red doon. Kasi pauwi na siya. Or tapos niya sa work. Ngayon din sa ano na 30 na. Another 20 minutes na lakaran going to train station na medyo, hindi pala medyo, may malakas na hangin. Hindi ko alam kung aabot ako sa station ito, baka malipad na ako sa sobrang lakas ng hangin. What's up? Kumusta po kayo? It's been a while, bihira ako makapag-upload weekly. Nahiya ako may dadaan. Hello. First time kong merong nakasalubong dito sa pathway na to. Ano yun naman, oh. Ganyan po kalakas ang hangin. Hanggang na branches. Ito yung sa ano? Anong tawag dyan? Tangkay. So guys, Ren and I are planning to get a car. But not very soon. Kasi nag-iipon pa kami. And usapan namin, kuha kami, bibili kami ng car kahit second hand lang. Kapag natanggap na siya dun sa in-applyan niyang trabaho. Pag nakabalik na siya sa office job. Kasi makailan lang, diba, nag-part-time muna siya sa hotel. 24 hours weekly nakuha naman niya yon, and yun, nakasurvive. Na-survive niya ang pagiging isang international student here in Australia. And ako naman, during that time and up to now, I can still work. Sa kanyang bagong work, back to office job na ulit siya. And yeah, we're planning to get a car soon. So if you guys have any suggestion where we can get cheaper car, or ano ba yung mga dapat naming i-consider, kasi it will be our first time na mag-purchase ng ganun dito. Sa Pinas naman po, nag-drive naman na kami sa sasakyan. Pinenta namin bago kami magpunta dito. Pero syempre, iba dito. So, kung may mga suggestion kayo, or if you can share with us the pros and cons ng merong sasakyan dito sa Australia, that would be great. Uy, may manok, oh. Kanino kayo manok to? Kung nasa Pilipinas yun, baka inadobo na yun. Say na nga, 2 years na rin naman kami dito, and honestly, nakakapagod na rin kung maglakad dito. And siyempre, di ba, may mga limit tayong galaw kapag walang sasakyan, and we see na necessity yung sasakyan po dito. Ang sasakyan dito, hindi naman siya luho. Para nga lang kung talagang pinag-astosan mong mabuti, tapos pinipili mo
talaga yung sasakyan na pupunta. Pero kung service lang naman, eh, hindi naman po siya necessity talaga siya. Gaya niya na minsan, nag-work ako and late na ako umuwi. Minsan, syempre, pagod na. So, at least man lang sana, isa sa amin rin. Nakakapag-drive, pwede maghatid sa work. Or kung may pupuntahan kami, kahit hanggang train station man lang. Or if ever, kailangan namin mag-grocery ng madami, hindi na kami nahihirapan pagbubuhat. Hindi rin naman kami nag-Uber kasi mahal din ang Uber. Ako talaga, hindi ako makapag-grocery ng sobrang dami kahit gustuhin ko na every 2 weeks lang or grocery. Minsan after work bibili na ako ng kailangan ko iluto kasi nga hindi ko po kaya magdala ng mabigat tapos maglalakad pa 20 minutes and you know naman yung bus dito kailangan mong shampoohan, diba? Ayun. Pag mag-bus, kailangan pa rin naming maglakad. So, we're considering now to buy or to purchase a car. But not brand new. Siguro mga second hand or third hand lang. And we don't have any idea paano ba bumili ng car dito. Ever yun. Kung meron po kayong alam at mga kailangan namin i-consider pagbili ng sasakyan dito. Pero sabi nila mas madali daw kumpara sa Pilipinas. And with regards naman sa license, meron kami nila na license pareho. Bago kami magpunta dito, yung license ko, kakarenew ko lang ng 10 years. So may 8 years pa. 8 years pa guys na valid yung aking driver's license. Pero gusto ko sana if mag-drive ako dito, mag-aral pa rin ako kasi iba naman dun sa atin, di ba? Ibang side din ng Rivera, so ang dami pa rin kailangan aralin. Ito lang. Malaman natin pag nandun na tayo sa point na yun. Sa ngayon, planning pa lang naman. Nakapag-drive ako sa Pinas ng car, Suzuki Alto. At saka, Suzuki, kalimutan ko na yung brand. Hindi naman siya Suzuki Swift, pero Suzuki din. Yun yung isa sa mga car na gusto ko. Sedan siya. Nakalimutan ko na ano ba yun? Pero gusto ko yung sedan car na yun ng Suzuki. And yung na-drive ko guys, manual lang. Never pa po ako nakapag-drive ng automatic. Pero sabi ko kay Ren, if magkakar kami dito, sana automatic na. Hindi ko sure kung kaya mong aralin yung manual dito.